Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Alert Level 2 itinaas sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Visa-free entry para sa mga babiyaheng Taiwan mas pinalawig pa. Diskwalifikasyon isasampa sa mga kandidatong gagamit ng AI at deepfakes sa halalan. PBBM nilagdaan ng batas na magpapataas ng allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan. Mga nasawi sa extrajudicial killings patuloy na inimbestigahan sa Kongreso. E-card version 2.0 muling ilulunsad para sa mga OFWs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, itinaas sa Alert Level 2 at tuluyan ng sumabog ang Bulkang Kanlaon matapos magbuga ng 5,000 metrong taas ng volcanic plume nitong Lunes ng gabi at 3 ng Hunyo. Tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog na sinundan ng malakas na pagyanig. Kaugnay nito, agarang ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Kanlaon ang mandatory na paglikas ng mga residente na narinirahan malapit sa nag-aalborotong bulkan. Sa tala, nasa higit 100 bakwit ang inilikas sa kasagsagan ng pagsabog ng bulkan kung saan pinag-iingat ang mga residente sa epekto ng ashfall sa kalusugan ng mga ito. Hindi pa man natatapos ang naidulot na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, umagos naman sa Negros Island ang abot tuhod na lahar kasabay ng pag-ulan. Kaugnay nito, itinaas ng PHIVOLCS ang lahar warning para sa mga naninirahan malapit sa bulkan dahil sa posible pa rin pagpapatuloy ng pagragasa ng lahar ngayong tag-ulan. Tumagal ng 25 minuto ang pagragasa ng lahar kung saan inirekomenda na patuloy bantayan at maging handa ang mga komunidad, higit lalo ang mga naninirahan sa mga tabing ilog. Sa patuloy na pagsulong ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagrehistro sa PhilSys ID, ay umaasa ito sa publiko na tatangkilikin nito ang paggamit ng National ID para sa mga transaksyon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos makitaan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa bilang ng mga rehistrado sa National ID, ay inaasahan nitong publiko na tangkilikin ang paggamit ng ID para sa mas pinabuting serbisyo. Ito ay upang mapadali at mapabilis ang anumang transaksyon na siyang layunin ng pamahalaan tungo sa makabagong Pilipinas. Pagbabahagi ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, marami-rami na rin ang bilang ng mga naipamahaging PhilSys ID sa mga rehistradong individual kung saan nasa mahigit 50 milyon na ang kasalukuyang bilang nito. Habang nasa mahigit 45 milyon naman ang bilang ng mga printed e-Phil ID na naipamahagi na siyang tiniyak ng PSA na patuloy sa pag-i-issue. Siniguro rin ito na patuloy ito na makamit ang misyon sa pagpapahusay ng kalidad ng serbisyo para sa mga Pilipino. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, pinalawig ng 1 taon pa ang visa-free entry sa Taiwan para sa mga nationals ng mga bansang kasapi sa New Southbound Policy o NSP na kinabibilangan ng Pilipinas. Ating tunghaya ng iba pang impormasyon muli kay Daniza Lopez. Malugod na ibinahagi ng Ministry of Foreign Affairs o MOFA ang pagpapalawig sa programang Visa-Free Entry bilang bahagi ng patuloy na pagsulong sa New Southbound Policy o NSP. Ang Visa-Free Entry ay pinalawig pa ng 1 taon simula Agosto taong kasalukuyan hanggang katapusan ng Hulyo sa susunod na taon para sa mga bansang kasapi ng NSP gaya ng Thailand, Brunei at Pilipinas na babiyaheng Taiwan.
Ito ay napagdesisyonan matapos magkaroon ng pagpupulong ang MOFA noong 12 ng Abril kasamang iba pang ahensya ng gobyerno para talakayin ang pagpapabuti sa ugnayan ng mga bansa sa ilalim ng NSP kung saan nakitaan din ito ng progreso at naging epektibo noong nakaraang mga taon. Patuloy naman ang MOFA sa pagsusuri at pagpapalakas ng mga hakbang na magpapadami sa turista ng bawat bansa kasabay ng pagpapabuti sa visa policies. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Iminumungkahi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagsasampa ng kasong disqualification at election offense sa mga kandidatong gagamit umano ng artificial intelligence o AI at deepfake technology sa kanilang pangangampanya. Naging maugong ito dahil sa panganib at banta sa demokrasya na makapaglantad ng hindi makatotohanang imahe at kandidatura ng mga tumatakbong kandidato. Anya, handa naman umano ang ahensya na magsampa ng kaukulang motu proprio na mga kaso laban sa mga lalabag dito at hindi basta-basta papayagan ang mga gantong uri ng aktibidad nang walang kaakibat na aksyon. Sa halalang Bangsamoro, wala pang plano ang Commission on Elections o COMELEC na ilagay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa ilalim ng kanilang kontrol sa kabila ng gaganaping pinakaunang parliament polls nito. Paliwanag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kinakailangan munang sumailalim sa pagsusuri ang antas ng mga irregularidad sa isang lugar bago ito ilagay sa ilalim ng kontrol ng COMELEC. Sa kabila nito, hinihimok niya ang mga miyembro ng Bangsamoro na tulungan ang ahensya na matiyak na magiging mapayapa ang botohan sa susunod na taon. Tiniyak ng public transport agencies nitong Martes sa isang forum sa Quezon City ang kahandaan nila para sa La Niña phenomenon. Anila, hindi nito maaapektuhan ang mga kasalukuyang proyektong nakalatag sapagkat may mga nakaantabay na mga plano at team na tutugon sa mga panahong ito. Kabilang sa mga nagbahagi ng update sa mga kasalukuyang proyekto sa pampublikong transportasyon ay ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines at Maritime Industry Authority. Ang mga proyekto tulad ng railways, airport, marine inspection at public utility vehicle modernization program ay isa sa mga inisyatibo ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign upang tugunan ang suliranin at mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa. Susunod sa News Force. Senator Win Gatchalian isiniwalat na nakalabas na ng bansa ang mga magulang ni Mayor Alice Guo. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga pogo sa bansa. DTI planong palawigin ang ugnayan sa TikTok upang mapasigla ang e-commerce at MSMEs sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magandang balita para sa ating mga mahal na guro, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na magpapataas ng allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kapalikat sa Pagtuturo Act. Layon nito na suportahan ang mga guro sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang allowance. Ito ay upang makatulong sa mga gastusin ng mga guro sa pagbili ng mga materyales sa pagtuturo. Ito rin ay para maituon ang focus sa kanilang tungkulin kaysa sa kanilang out-of-the-pocket na mga gastusin.
Mula sa 5,000 teaching allowance ay magiging 10,000 na ito. Magsisimula itong ipatupad sa susunod na taon, school year 2025 to 2026. Ito ay hindi papatawan ng buwis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bukod sa tulong na hatid ng nasabing batas, pagkilala din ito sa mga sakripisyo ng mga guro. Aniya sa pamamagitan ng batas na ito ay may ibsa ng hirap na dinaranas ng mga guro sa bawat araw. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Siniguro naman ni Senator Francis Tolentino na maproprotektahan ng Maritime Zones Law ang yamang dagat ng Pilipinas. Narito muli si Francis Riudique. Hindi lamang mapapakinabangan kung hindi mapoprotektahan din ang mga fishing areas sa West Philippine Sea. Ito ang pagtitiyak ni Senator Francis Tolentino sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay sa sandaling maipatupad umano ang Philippine Maritime Zones Law. Sa kabila ito ng pagkabahala ng BIFAR sa pagkasira ng marine ecosystem sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, tinatayang 385,000 na mga mangingisda ang umaasa sa yamang dagat dito mula sa 4 na rehiyon sa Pilipinas. 14% umano ang naiambag nito sa buong produksyon ng isda sa bansa. Ang panukalang batas na Maritime Zone Law ni Tolentino ay siyang magtatakda ng hangganan ng karapatan, soberanya at teritoryo ng bansa pagdating sa karagatan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang pirmahan ang nasabing batas sa lalong madaling panahon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin, isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na nakaalis na ng bansa ang mga magulang ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang kabuuang ulat tunghayan muli kay Francis Riudique. Nakaluwas na umano ng bansa ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Gua Jiangjong kasama ang sinususpetsang ina nito na si Wenyi Lin. Ito ay ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Kaya naman di na umano posible ang mungkahing DNA test sa pagitan ni Alice Guo at ng hinihinalang ina nito. Matatandang isiniwalat ni Gatchalian na maaaring si Wenyi Lin na isang Chinese national ang biological mother ni Guo. Ito ay dahil napuna ng senador na kasama ito sa dokumento ng mga negosyo ng pamilyang Guo. Mahigit 170 beses umano na magkasamang bumiyahe si Wenyi Lin at ama ni Guo. Ayon kay Gatchalian, kung mapatunayan man siya ang tunay na ina ni Guo, walang karapatan ang alkalde na manungkulan sa anumang elective position sa gobyerno. Samantala, sinampahan na ng DILG ng kasong kriminal ang alkalde dahil sa pagkakasangkot umano nito sa iligal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, ito ay dahil nabigyan ng permit ang mga nasabing Pogo Hub kahit na may kulang itong requirement. Hindi rin umano nire-revoke ng Mayora ang business permit ng mga ito kahit nag-expire na ang PAGCOR license. Si Mayor Alice Guo ay mahaharap sa reklamo mula sa Ombudsman sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, ipinanawagan ni Senator Risa Hontiveros na iakyat na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ng operasyon ng Pogo sa bansa. Naritong muli si Francis Riudique para sa detalye. Nais ituring ni Senator Risa Hontiveros na national security threat ang issue ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang kanyang rekomendasyon sa National Security Council. Ito ay matapos ang executive session na isinagawa ng Senado kasama ang mga intelligence officials ng pamahalaan. Panawagan pa ni Hontiveros, iakyat na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyong ito sa Pogo. Aniya may kapangyarihan ng Pangulo na ipagbawal na ng tuluyan ang Pogo sa bansa.
Samantala, pagigit pa ni Hontiveros matapos ang executive session, mas nakumbinsi pa siya na may kaugnayan si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa iligal na operasyon ng Pogo. Sa kabilang banda naman, sa isang liham na ipinadala ni Guo sa Senado, itinanggi nito ang akusasyon sa kanya. Iginit din nito na siya ay Pilipino at hindi Chinese. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Muling nagpatuloy ang investigasyon sa war on drugs ukol sa mga nasawing biktima bunsod ng extrajudicial killing. Bahagi ni Attorney Chel Jokno, natatakot anya ang mga kamag-anak ng bawat biktima na magsampa ng kaso. Kabilang sa progreso ng investigasyon, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-aasikaso sa mga umano'y drug personalities na hindi kusang sumuko kung saan tinuligsa niya ang paghatol ng guilty sa mga nakalistang personalidad. Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na nakikipagsabwatan ang mga operator ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na lumalalim na umano ang koneksyon ng mga Pogo sa bansa. Ito umano ay base sa naging executive session ng Senado nitong kamakailan lang kasama ang mga intelligence officials ng pamahalaan. Aniya, ayon sa mga intelligence officials, nakikipagsabwatan na ang mga POG operators sa mga politiko. Kahit umano ang mga enforcement agencies ay naimpluwensyahan na rin at pati mga lokal na sindikato ay nagiging kasabwat na rin. Kaya naman sang-ayon si Gatchalian na ituri ng national security threat ang operasyon ng Pogo sa bansa. Pabor din siya sa tuluyang pagbabawal ng Pogo sa bansa sa pamamagitan ng pag-akyat ng nasabing issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sentimiento pa ni Gatchalian, dapat nang tanggalin ang bantang ito sa seguridad ng bansa hanggat maaga at kaya pa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapasigla ang industriya ng electronic commerce at matulungang umunlad ang micro, small, medium enterprises o MSME sa bansa, balak palawigin ng DTI ang ugnayan nito sa social media application na TikTok. Tunghayan ng ulat ni Princess Castro. Upang mapaunlad ang mga potensyal at oportunidad sa larangan ng electronic o e-commerce at micro, small, medium enterprises o MSMEs sa bansa, kamakailang nagpulong ang TikTok at Department of Trade and Industry o DTI ukol dito. Ang layunin ito ay nakaugnay sa inisyatiba ng digital transformation ng Pilipinas na pinangunahan ni DTI Secretary Fred Pascual, katuwang ang social media entity na TikTok. Sa naganap na talakayan ay tinalakay ang iba't ibang estratehiyang maaari nilang gawin upang masuportahan ang ekonomiya ng bansa, gayon din ang palakasin pa ang kasalukuyang ugnayan o partnership sa pagitan ng dalawang panig. Ayon kay Pascual, ang ugnayang ito sa pagitan ng TikTok at DTI ay isang mahalagang hakbang sa pagpapasigla ng e-commerce sa Pilipinas. Partikular dito ang pagpapalakas at pagpapaunlad ng digital marketplace na nakikinabang sa mga negosyo, consumer at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa. Layon din ng ugnayang ito na mapataas at maiangat ang kalidad ng produkto, bilang ng produksyon, gayon din ang kalidad ng mga oportunidad sa trabaho, partikular sa global competitiveness ng kalakalan. Samantala, napag-usapan din ng dalawang partido ang posibleng pakikipagtulungan sa pagtatatag ng Content Creator Academy para itaguyod ang mga talento at malikhaing isip ng mga Pilipino na siyang magbibigay daan sa mas malalim na digital integration sa bansa. Matatandaang ang TikTok ay ipinakilala sa Pilipinas noong buwan ng Mayo taong 2017. Habang nitong taong 2022 lamang ay inilunsad nito ang TikTok Shop para i-accommodate ang mga negosyante online, gayon din ang mga consumer nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Magandang balita, hinihikayat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFWs na gamitin ang kanilang ilulunsad na bagong bersyon ng electronic card o e-card. Ito ay ang e-card version 2.0 na inaasahang makapaghahatid sa mga OFWs ng mas madaling access sa mga serbisyo at iba pang benepisyo. Sa panibagong bersyon ng e-card, upgraded ang security features tulad ng hologram, barcode at QR code. Konektado rin ito sa OFW's account sa OWA mobile application na magsisilbi ring discount card sa mga OWA partner companies. Libre ito sa lahat ng OFW OWA members at malapit nang magamit sa tanggapan ng Department of Migrant Workers sa Mandaluyong City, gayon din sa mga regional na tanggapan ng OWA sa buong bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Alert Level 2 itinaas sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Visa-free entry para sa mga babiyaheng Taiwan mas pinalawig pa. Diskwalifikasyon isasampa sa mga kandidatong gagamit ng AI at deepfakes sa halalan. PBBM nilagdaan ng batas na magpapataas ng allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan. Mga nasawi sa extrajudicial killings patuloy na inimbestigahan sa Kongreso. E-card version 2.0 muling ilulunsad para sa mga OFWs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.